pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isa pa, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong tinitimo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Isa pa, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y bersang walang alinlangan, isang pusong tinitimo na ika'y parangalan. Handog ko'y napupuri sa'yo lang. Isang pusong tapat. Amen. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong tinitimo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, amen, amen. Hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. Ito ba ang ating dinidesire sa hapon to, mga kabataan? Bawat isa, hallelujah. Ito ba ang ating nasa pa? Na patuloy pang dalisayin ng ating Diyos ang ating mga puso. Na patuloy pang linisin ng ating Diyos ang ating mga isipan. Na patuloy pang ituwid ng Panginoon ang ating mga lakad, ang ating mga buhay. Na patuloy pang ma-inline sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Upang patuloy tayong may handa. Hallelujah. Ang ating mga buhay sa Kanyang pagparito. Hallelujah. Oh, ito ang aming dalangin, Panginoon. Patuloy ka pang gumawa. Patuloy ka pang magsaayos ang aming mga puso. Patuloy ka pang gumawa, pagbago ng aming mga buhay. At dalhin kami, O Diyos, sa mataas na dako kung saan ka naroroon, Ama. Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin. Minsan pa, aming Diyos na banal, aming Diyos na mabuti, aming Diyos na tapat at dakila sa lahat. O God, kagaya ng aming inawit, salamat sapagkat
Nariyan ang iyong sukdulang biyaya. Hallelujah. Na siyang mabot sa aming mga kalagayan. Lord, hallelujah. Iba't ibang kalagayan ang mayroon kami, O Diyos. Lord, salamat dahil kami, O Lord, ay nakakuha, hallelujah, ng biyaya sa iyong paningin. Iba't ibang mga differences, iba't ibang mga kalagayan, mga senaryo, mga conditions, O Diyos. And yet, we have one God, hallelujah, na gumagawa sa aming mga buhay. We have one God na may malaking compassion, may malaking patience sa aming mga kahinaan. May Diyos na nagtatayo sa amin. May Diyos na nagsasaayos ng aming mga buhay. May Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa aming mga kaluluwa. That's why, Lord, you deserve all the glory and praises sa habang ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Sapagkat tunay, hindi ka nagkulang sa kanino man. Sa bata man, O Lord, o sa may mga edad ng kabataan, Lord, you are faithful, God. Lagi mo pinapatunayan, day by day, na ikaw ay tapat na Diyos sa gumagawa sa aming mga buhay. Lord, we pray sa hapong to, patuloy ka pang gumawa. Patuloy mo pang ipakilala ang iyong sarili, O God. Patuloy mo pang i-reveal ang iyong sarili sa iyong mga kabataan so that we might change, O Lord, sa hapong to. Ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ay patuloy pang mailagay sa makalangit na dako, O Diyos. Sa mga bagay sa itaas, hallelujah, upang aming mga buhay ay patuloy na may handog na kapurihan sa iyo, Diyos. Upang aming mga buhay, upang aming mga lakad ay patuloy na mailagay ayon sa iyong mga salita, O Diyos. So Lord, kagaya ng iyong mensahe kanina, send your word, send your spirit, O God, send your message, O God, sa hapong to. Hallelujah. At bayaan ang aming mga buhay, aming mga puso't isipan ay patuloy pang magbago sa bawat araw at oras sa iyong mga salita, O Diyos. Lord, samahan mo kami sapagkat ikaw lamang aming kailangan sa hapong to, Diyos. Ibinang iyong mababang lingkod, O God, ay tunay walang magagawa. Siya ay nangangailangan din lamang, Lord, ng iyong lingap. Lahat kami, O God, ay nangangailangan ng iyong pagkilos, O Diyos. So Lord, we cry out sa hapong to, bagamat may kapagalan na, may kapaguran na ang aming katawan, pero Lord, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga, hallelujah, puso at isipan, ay patuloy pang naganasa ng iyong pagkilos, O God, sa hapong to. So Lord, speak to us, hallelujah, at bayaan ang aming mga buhay, ay patuloy mong baguhin sa iyong mga salita, O God. Gabayan mo ang iyong lingkod sa iyong mga salita. Hallelujah, upang ang iyong nais lamang ang aming mapakinggan sa hapong to, Diyos. Nalaman mo ang bawat puso ng bawat isa. Nalaman mo ang bawat pangailangan ng aming mga kaluluwa. So, Lord, mangusap ka muli, O God. Bless mo ang iyong mga salita at samahan mo muli kami sa hapong to, God. Ano mong magawa ng kaaway, Lord, we break it, O God, sa iyong pangalan. In Jesus' name. Bayan ang iyong salita, ang iyong presensyang sumaamin. Ibig sa aming mahal na youth leader, Lord, na may iniinda sa kanyang katawan. Nadalangin namin ang lubos na kagalingan. Igawan mo sa kanya sa habang toga. Pang Lord, sa mga araw muling darating, siya ay may kalakasan upang muling ipaglingkod sa iyo ang kanyang buhay na iyong kinhabagan ng Diyos. Salamat sa lahat. Sa namin pinagkakatiwala ang lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Ating palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At sa walang bala, tayo ay magbukas ng ating mga Biblia. Ating buksan ang Luke chapter 7, sa verse 16 na lamang siguro. Luke chapter 7, verse 16. Sa King James Version, and there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God hath visited His people. Sa NIV version ko babasahin, they were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us, they said. God has come to help His people. Purihin ang salita natin, Diyos. Malayang bawat isa na makakapo.
At isang pinagpalang hapon ng aking bati sa bawat isa, sa pangalan natin Panginoong Kristo Jesus. At salamat sa mawagapala na ating tinanggap sa halinang umaga na gawain. Tayo ba'y pinagpala nating Diyos sa mensahe kanina? Amen? Hallelujah! Salamat sa kanyang mga pagpupuno pa at pag makaragdagan pa ng mga salita niya na tunay ating kailangan sa huling mga araw nito. Sapagkat tunay ang ating panahon ay gana kasama, so ay ganun kahalaga na tayo ay lalong laging makakain ng mga salita ng Diyos na makakatulong sa atin inside and out. Amen? Hallelujah. Purihin natin ng Diyos. Hallelujah. So last time, we talked about the book of Jonah. So kung naalala nyo, I think, siguro mga 3 Fridays ago, so nadaanan natin siya. So napag-usapan natin yung book of Jonah. First una kung sino si Jonah, na lingkod ng Diyos. So tinawag siya ng Diyos, meron siyang na-receive na message. Hallelujah. Para sa isang mission. Amen? So kung paano siya naging matigasin ang ulo sa pinag-uutos ng Diyos sa kanya, ay nalaman natin. At kung paano din na despite ng katigasan ng kanyang ulo, ang grace ng Diyos ay inabot pa rin siya sa malalim na kalagayan. Nung siya'y nasa tiyan ng malaking isda. Amen? Diba? So nadaanan natin yun na from the depths of the sea, sa kalaliman ng dagat, nasa loob siya ng malaking isda na wala siyang ibang makita kundi darkness. 3 days and 3 nights siya ay walang ginawa kundi umiyak sa Panginoon at humibig sa chapter 2 ng Jonah. At sabi niya, kung maalala nyo, sa chapter 2 ay sinabi niya pa doon na ako'y paparoon pa rin sa iyong templo, Ama. Hallelujah, sapagkat nasa iyo ang kaligtasan. Amen? At nakita natin na ang biyaya ng Diyos ay inabot siya mula sa kalaliman na kalagayan ay ibinangon siya muli ng ating Diyos. At sa pagbangon sa Kanya ng Panginoon ay minsan pa nagawa niya ang Kanyang gampanin upang share ang message sa bayan ng Ninive. Nadaanan din natin ang bayan ng Ninive kung saan nasabi doon sa chapter 3 ng Jonah na talagang ganun kasama ang bayan ng Ninive. Sabi nga doon sa mismong praise, sa verse ay halos umabot na sa luklukan doon ng langit ang kasamaan ng bayang Ninive. Imagine ganun siya kasama ang mga tao doon. Actually, na-research niya ako at ang bayang Ninive ay malaking lugar pala rin siya that time. At talagang, kumbaga, powerful city siya. So, ganun na lamang din kumbaga, kakilala at mas ganun rin dahil nga powerful, so sumobra naman sa powerful yung mga tao at naging ganun nakasama. Pero nakita natin na yung distraction na dapat ay ilalaan sa kanila ng Diyos. Dahil ang bayan ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, nang matanggap nila yung message, ay sila ay, hallelujah, binigyan ng biyaya nating Diyos upang hindi ituloy ang distraction. Pero ang hallelujah, nakuha natin sa book of Jonah last time, nakita natin kung gaano kalaki yung compassion ng ating Diyos. Nakita natin kung gaano yung patient ng Diyos, kung gaano siya na masabi natin, He's a long-suffering God. Amen? Dahil hindi lamang sa katigasan ng ulo ni Jonah, hindi lamang sa kasamaan ng bayang Ninive, kundi sa ating lahat. Hallelujah, na kinabagan nating Diyos. Amen? So ay marapat lamang na ating Diyos ay papurihan. Amen? Dahil ang Diyos ay tunay na mabuti sa ating mga buhay. Sa hapong to, ilang bagay lamang din ang ating pag-uusapan. Ilang mga encouragement din. How good and kind our God is. Ito rin yung kung gaano kabuti ang Diyos ang ating makita sa topic natin sa hapong to. And how His help and grace are always there for us. Kung paano ang kanyang tulong at ang kanyang biyaya ay lagi nariyan, kagaya sa kalagayan ni Jonah nung siya ay nadaanan natin last topic.
So, dalawang bagay lamang din nating marahil pag-uusapan sa ating teksto. At hallelujah, mamaya sabihin ko yung dalawang bagay na yun. So, ang title natin ay Hallelujah. So, pinamagatan kong Divine Help ang ating title sa hapong to. Talagang siya ng subtitle na God has come to help His people. So, naparito ang Diyos, hallelujah, para tulungan niya ang kanyang bayan. Divine help. So, sa Luke chapter 7, verse 11 to 16 na ating text. So, and kukuha rin tayo ng ilang bagay sa Mark chapter 1. So, sa Luke chapter 7, ang ating Panginoong Jesus ay matapos na makapangaral sa maraming tao at makapagpagaling sa maraming may sakit at mga inaalihan ng demonyo sa chapter 6. So pagpasok ng chapter 7, siya ay pumasok sa lugar ng Capernaum. After niya mangaral, magpagaling na may mga sakit at karamdaman, sa chapter 6 ay doon niya rin tinayo ang 12 disciples, sinaysa sa mga pangalan nila, hallelujah, at kasama niyang naglakbay at nagpagaling ng maraming mga karamdaman. At pagpasok sa chapter 7, after niyang sa mga unang mga talata noon ay nagpagaling rin siya ng isang alipin. At nakita niya doon kung gaano yung pananampalataya ng isang master, ng isang alipin dahil naging tapat yung alipin na yon sa master niya nung siya ay halos mamatay na sa kalagayan niya, ay gano'n na lang din siya ipanalang malaking concern. Gano'n na lamang yung malaking concern ng master. Talagang nalaman niyang dadaan si Jesus sa kanila, ay pinasugo niya yung mga alagad para, hallelujah, papuntahin si Jesus at panalangin yung alipin niya. Imagine, alipin lamang. O sabi natin sa modern days natin ngayon ay boss. Gano'n na lamang niya yung malasakit sa kanyang employee. Diba? Pinapunta niya pa si Jesus para ipanalangin. At gumaling yung lalaki. Hallelujah. At after niya sa Capernaum, pagpasok sa verse 11, dito na pumasok siya sa bayan ng Nain. Sa dulong part naman ng chapter 7, dito rin natin mabasa yung kwento ng alabaster jar. Sorry, patungkol kay Maria Magdalene. Pero ang ating kukunin sa hapong to ay sa verse 11 to 16. Ating basahin sa verse 11. At sabi doon, and it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. So dahil nga sa mga kamangha-mangha na mga nangyari sa mga dinaanan niya mga bayan, maraming mga sumunod kay Jesus. Maraming mga naniwala kay Jesus at sumampalataya, hallelujah, sa ating Panginoon. So habang naglalakbay siya ay maraming mga alagad nang sumunod sa kanya. At sabi dito sa verse 12, now, when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And much people of the city was with her. So, nakita ni Jesus na may mga, pagpasok niya ng bayan na Nain, na may mga tao, maraming tao, na may buhat na kabaong. Doon nakita niya yung widow woman, yung nanay ng lalaki, young men, na umiiyak. Dahil na lamang yung pagluha niya dahil namatay yung bigatin sa niya, isang anak niya lang. So, nung nakita ito na Jesus, sabi sa verse 13, verse 13, and when the Lord saw her, He had compassion on her, and said unto her, weep not. Nung makita niya yung babae, sinabi niya, huwag ka nang tumangis. Imagine siguro nung habang, siguro ililibing na siguro yung anak niya nung time na yun. Tapos, mapalad siya, hindi maswerte, mapalad siya nung saktong dumaan doon si Jesus. Pero yun ay planado na talaga ng Diyos, di ba? Alam na yun ng Diyos before the foundation of the world. Okay, so nung makita sila ni Jesus, sabi doon, He had compassion on her, doon sa nanay
nung young people na lalaki. At sabi niya, weep not. Sabi niya sa verse 14, and he came and touched the bier, and they that bare him stood still, and said, young man, I say unto thee, arise. Sabi niya, young man, nung hinawakan niya yung kabaong, tumigil yung mga nagbubuhat ng kabaong, at sabi niya, young man, arise. At anong sabi sa verse 15? And he that was dead sat up and began to speak. Amen? And he delivered him to his mother. And verse 17 and verse 16, and there came a fear on all, and they glorified God, saying, that a great prophet is risen up among us, and that God hath visited His people. Amen? So, nung time na yun, hallelujah, sila ay namangha. Nung sinabi niya, young man, arise. Imagine, patay na yung binata na yun, at nung nakita ni Jesus, dahil nga sa habag niya, sa nanay na yun, sa nanay niya, ay lumapit siya sa kabaong at hinawakan niya. Sabi niya, young man, arise. At anong sabi sa verse 14, umupo ang hallelujah, ang binata, sa verse 15, at sabi doon, after niya umupo, and he began to speak. Nagpasimula siyang magsalita. Actually, wala nang, after nun, ay sumama na siya sa kanyang ina. Pero I believe, nung siya ay magpasimulang magsalita, nagpasimula siyang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Nung siya ay hindi lang basta pinagaling pala, siya ay binuhay muli ng ating Diyos sa kamatayan. Siya ay tumayo, hallelujah, at siya ay nagpasimulang magsalita. Amen? At sabi doon, sa mga naka-witness, they were all filled with awe and praised God. Dahil, totoo nakakamangha yun, dahil even tayo, kung tayo ay na doon sa ganung kalagayan, makakita ka ng marahil ilang araw ng patay, tapos binuhay natin Panginoon. Nakakamangha yun, kahit nga ilang seconds pa lang napatay, di ba? So, talaga ma-amaze ka. Kaya naman, hallelujah, sa amaze sila, sabi nila, a great people has appeared among us. Sabi sa NIV version, and they said, God has come to help His people. So, dahil sa kamanghamangang gawa nila, muli nilang halos naranasan na bisitahin sila ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa ganung karanasan nila. At after nun ay maraming lalo pang naniwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming mga namangha, maraming mga sumunod pa. Hallelujah sa ating Panginoon. And of course, marami rin namang mga, actually, kung babalik tayo sa chapter 6, ay naroon ng mga relihiyoso din, ng mga Pharisees. Dahil lang ang Panginoon ay nagpagaling ng Sabat, ay ganoon na lamang nila sinisilipan ng Panginoon na bakit ka magpapagaling sa araw ng Sabat. Diba? Kahit na nakikita na nila yung mga dakilang bagay, pero sad to say, bulag sila at hindi talaga nila makita na yung Mesayang hinihintay nila ay kaharap na nila. Hallelujah. So maraming mga bagay ang nangyari at dahil sa bagay na yon ay mas lalo nilang na-appreciate na ang Diyos, hallelujah, na ang sugo ng Panginoon, ng ating Diyos ay pumarito na, yung Mesayang hinihintay nila. Pero of course, marami rin naman na hanggang pag-amaze lang. Hindi mawawala yun. Dahil marami dyan ma-amaze lang, pero diba, nung nagpakain ng ating Panginoon ng 2 fish and 5 breads, tama ba? 5 breads, no? So, maraming na-amaze din, thousands. Pero nung nagpasimula magsalita ang Diyos, ating Panginoon ay, hallelujah, nangonti ang mga talagang sumusunod sa ating Panginoon. So, yung ating Panginoon ay magpagaling ng bulag, siya ay magpalakad ng pilay, siya ay magbangon ng patay, at even magpalayas ng mga bad spirits ay maraming namangha sa ating Panginoon. At
yan ang main purpose, the main ministry ng Son of God, ng Son of Man. Hallelujah. Ating Panginoong Jesus. Why He came? Kung bakit naparito ang ating Panginoon, that is His main ministry, main purpose, kung bakit siya naparito. Amen? Hallelujah. So Jesus came. Why Jesus came? So Jesus came to do God's work. He came as the Son of God. The Word of God manifest in human flesh. Sabi nga sa John chapter 1, hallelujah. Sa verse 14 na ramang siguro, sabi doon, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld this glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So yung salita ng Diyos, hallelujah, ay nagmanifest sa laman. Hallelujah. At kung mababasa pa natin yung mga unang talata niyan, siya yung liwanag sa sanlibutan to upang magbigay ng liwanag. Amen? At sabi dito sa verse 15, John bare witness of him and cried, saying, this was he of whom I spake. He that cometh after me is prepared before me, for he was before me. So, nangyari yung, kanina, nabanggit din kanina sa preaching, hallelujah. Nangyari yung prophecy na merong John, hallelujah, na mag-witness, hallelujah, at maghahanda ng daan ng nasa hulihan niya. Walang iba ko natin Panginoong Jesus. Amen? At sabi sa verse 16, and of His fullness have all we received, and grace for grace. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Amen? So, salamat sa ating Panginoon sapagkat, hallelujah, ang biyaya, hallelujah, ng ating Diyos at ang kanyang katotohanan ay naparito. Amen. Para ang kautusan, hallelujah, na of course, hallelujah, ang lubos dahil nga tayo, hallelujah, sabi nga, wala, kung sa kautusan lamang ay walang marahil ay makapagsabi, baka walang makakatayo, di ba? Dahil sa kautusan. Pero salamat, dahil hinigitan ng Diyos ang kautusan na yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Para, hallelujah, para meron siyang maibigay, hallelujah, na pampalubag, hallelujah, na meron siyang may handog dahil sa ating mga kasalanan. Dahil of course, ang purpose ng law ay para sa righteousness. Hallelujah. At dahil sa kasalanan, tayo ay of course, naging unrighteous sa harapan ng Diyos at tayo ay nagkaroon ng separation sa ating Diyos. Pero hinigitan niya to sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. So ang kanyang salita ay nagmanifest sa laman. Hallelujah. Upang maitubos tayo sa ating mga kasalanan. Amen? So lang mga galak sa hapong to. Hallelujah. At kanina nabanggit yun na sa topic natin, behold, I am sending my messenger. Diba? Hallelujah. Na meron siyang isasend. At sa topic natin, merong divine help na ibibigay ang ating Diyos. Amen? At hallelujah, na makikita natin, maranasan natin that God, kagaya ng mga ng pauna, ng mga alagad, ay naranasan na nila na bumisita ang Diyos dahil sa gawa ng Diyos. Amen? Hallelujah. So Jesus came to reveal God. Ang Diyos na Espiritu, hallelujah, ay para makita yung image. At of course, kung para makilala ng tao ang Diyos na hindi nakakita, ang salita ay lumitaw. Hallelujah. At para ipangtubos ang kanyang banal dugo sa ating mga kasalanan. Amen? So Jesus came to reveal God. Jesus came, the Word of God. Hallelujah. Nung ating Panginoon ay naparito, when Jesus came, many people praise God. Amen? Naparito ang ating Panginoon,
maraming tao, hallelujah, ang nagpuri sa ating Diyos. So Jesus came so people could see God. Hallelujah. Ang tanong, alam ko namang, alam niyo yung sagot to. Do we know Jesus? So of course, alam natin, kilala natin si Jesus. Pero ang tanong, if we do we know Him as well as you should? Amen? Talaga bang lubos natin nakakilala ang ating Panginoong Jesus? Amen? Hallelujah. Kasi Luke reminded us in this event sa Luke chapter 7, verse 11 to 16. Si Luke ay nag-remind sa scenario na yun kanina, when people saw Jesus at work, nung siya ay nandito sa lupa pa, they said, God has come to help His people. Diba? Sabi nila na bumisita muli ang Diyos. Dahil nakita na yung mga gawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? At doon, marami ang mga na-convert bumalik sa ating Diyos. Totoo? So they see that God is doing all of this. So nakita nila na ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng yun. They acknowledge God and start worship Him even more. Mas lalo pa silang, kahit yung maalagad, di ba, hanggang kamatayan, binigay nila para sa ating Panginoon. Sabi dito, hallelujah, and what do I want to say to these youths? So ano ba ang ina-aim natin? Ano bang ina-aim natin mga kabataan? Di ba, ang pinaka-ina-aim natin is to be more like Jesus. Amen? Our main goal, sabi nga sa kanta ng Lapontaine, our main purpose ba yun? Diba? Hallelujah. So, ang main purpose natin dito, of course, is mapaglingkuran nating Diyos. At ang ina-aim natin is to be more like Him. Hallelujah. At kung paano ang buhay natin, mga kabataan, kung paano ang buhay natin ay magiging kagaya ni Kristo, you know what, maranasan din ng iba na ang Diyos ay pumarito para tulungan din sila through our lives. Amen? Hallelujah! Kung maranasan kung ang buhay natin ay magiging kagaya ni Kristo, maranasan din ng ating kapwa, maranasan din ng ating mga kapatid, ng ating mga classmates, ating mga kasama sa bahay, ating mga kamag-anak. Hallelujah! Ibig natin mga kapatid, katabi natin sa upuan. Hallelujah! Nasa oras ng mga pangangailangan, nasa oras ng mga kalagayang mahirap, at ikaw ipinagamit mo ang buhay mo to encourage them, para i-share mo yung gospel, i-share mo yung kaligtasan. And you know what? Hallelujah! By and by, ma-realize nila na ang Diyos ay gumagawa sa kanila. Amen? Through your life. Hallelujah! So, at ano bang sabi? Jesus is the living Word of God. At sino ba tayo and who we are? We are the living epistle of Christ. Sabi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 2 to 3, sabi doon, you are our epistle written in our hearts. Sabi ni Pablo, kayo ay mga, hallelujah, buhay na nasulat. Amen. You are our epistle written in our hearts. Siguro sa Tagalog, Sturgeon. Hallelujah. And known and read by all men. So nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. At sabi pa dito, verse 3, clearly you are, nilinaw pa, clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God. Not on tables of stone, but on tables of flesh, that is of the heart. Amen? So tayo ay buhay. Nasulat ni Kristo, ng mga apostol, hallelujah. At hindi tayo sinulat ng tinta, kundi sabi doon, tayo sinulat ng Espiritu ng ating Diyos. And what does the Word God, hallelujah, and what does the Word of God say? Diba? We are part of His.
We are part of His and we are part, hindi ng mundong to, we are not part of this world, but we are part of the Word. Amen? Tayo ay part ng salita. That's why the message of our time na atin natanggap is go back to the Word. Diba? Alam natin yan. Lagi natin napapakinggan yan. Ang ating message na natanggap, kagaya ng mensahe kanina, hallelujah, ay bumalik tayo lamang sa salita. Hindi sa utos ng tao, hindi sa salita ng tao, at wala tayong ibang babalikan kundi si Kristo. Ang salita. Ang buhay ng salita. Why? Dahil tayo ay parte ng salita. Amen? So we are part of the Word. Hallelujah. That's why the more Christ is seen in us sa ating mga buhay, mga kabataan, the more we fulfill our ministry for the Lord. Matao ba yan? The more na napupulpil natin, hallelujah, the more na nakikita si Kristo sa ating mga buhay, day by day, yes, hindi ko sinasabing instantly ay makita ng perfect ka. Dahil kahapon lamang maaring tayo nagkulang, kahapon lamang marahil tayo nakaisip ng hindi maganda, dahil kahapon lamang baka may behavior tayo na hindi mainam, hallelujah, pero anong sabi last Friday na mensahe, kung meron mang mga nangyaring hindi maganda sa araw na yon, ang sabi doon, this is the day that the Lord has made. Ito ay araw pa rin ng Diyos at kaya niya pa rin i-turn to sa mabuting bagay. Amen? Kung kahapon ay tila hindi maganda ang nangyari, hallelujah, hindi yun huli na ang lahat. Amen? Dahil kaya niyang gawin muli, mabuti ang mga bagay sa panibagong umaga. Ano masabi? His mercy are new every morning. Amen? Hallelujah! That's why, yes, kung minsan marahil dumating sa punto, nakita natin ng sarili natin, nagkulang tayo sa ministry, nagkulang tayo sa paglilingkod sa Diyos, dahil kagaya nga lagi natin sinasabi, hindi lamang tayo nag-serve sa Diyos dito sa church. Lalo kapag tayo nasa tahanan, nasa trabaho, o nasan pa man, doon yung testings. Minsan, may mga mali tayong decision, minsan may mali tayong makilos, diba? May mali tayong magawa. Pero agad-agad yung Espiritu ng Diyos yung nagko-correct, nagsaayos. Kaya, di ba nga, doon ka nga ma-amaze eh. Why? Halimbawa, kahit ako, personally, naranasan ko yan. Bigla, minsan sa bahay, minsan talaga, lalo pag nagtatrabaho, ito ganyan, minsan may minsan kaya, minsan kasi may syempre, usual sa bahay, may mga misunderstanding, pag kayo magkakapatid, ate mo, ganyan. Hindi, okay naman. Minsan, bigla kang parang mag-grieve, o kaya maiinit yung agad yung ulo. Pero bigla mamaya-maya, may nagaramang agad sa'yo. Diba? Biglang, ay, hindi tama to. So kaya hindi mo na nagawa. Minsan naman, nagawa mo, pero agad-agad. Biglang, ay, mali. Bigla kang nahihiya agad. Ba't ganito? Ganyan. Tapos yung biglang kakalmahan mo na, bigla mo nang ayusin, tapos nag-sorry ka na sa Lord. Tapos, mo na yung approach mo sa ate mo, o kaya sa mama mo, ganun. Di ba? Why? Kasi nga, may Espiritu ng Diyos na gumagabay. Amen? At doon pa lang sa bagay na yun, kaya ngayon, na-bless ako sa last Friday message, dahil nga, sa oras ng mga panahon na may mga disappointments na nangyari, may mga nangyaring hindi mainam, hindi na yung katapusan ng buhay mo. Amen? Unless, mawala na yung buhay mo that time, di ba? Pero, hallelujah, napakaagap nga, dahil minsan, ilang seconds pa lang, o ilang minuto mo pa lang nagawa, bigla mo naman, ay, mali. Di ba? Nandun agad yung correction ng Diyos. Di ba? Nandun agad yung pagsasaayos ng Diyos. Amen? Hallelujah! So the more Christ is seen in us, mga kabataan, the more we fulfill our ministry for the Lord. At anong maganda doon, the more na napupulfill natin yung ministry natin sa Diyos, and the more people ang makakaranas ng gawa at pagliligtas ng Diyos. Amen? Hindi lang ikaw yung mag-benefit. Kundi the more people na nasa paligid mo, hallelujah, na nakakaranas ng paglilingkod mo sa Diyos ay nararanasan din nila sa buhay mo, sila rin ay naambunan ng pagpapala. Kaya nga, di ba,
nung pinagaling ng Panginoon yung young man, diba, na-amaze yung mana sa paligid. Though hindi sila yun directly na nakatanggap nung healing na yun, pero on the spot, sila ay encourage. Sila ay nag-rejoice. Diba? Sabi doon sila, they are praising God. Why? Kasi nakita nila, totoo ang Diyos na kanilang sinasamba. Totoo ang Diyos ng bayang Israel. Totoo ang Diyos ng kanilang mga magulang. Diba? Kagaya ng mensahe kanina. Hallelujah. Though may mga talagang may blindness na spirit na nangyari sa Israel, pero meron pa rin, hallelujah, I believe, at kagaya nabanggit kanina, meron pa rin mga Israelites, hallelujah, meron diyang, hallelujah, biyaya pa rin, hallelujah. That's why even si Paul, di ba, sabi niya, dahil hindi sila na makakapaglingkod kung sila ay binalahin din ng Diyos. Hallelujah. So the more na nagagawa natin ang kampanya natin, hallelujah, the more na makikita, of course, malulugod ang Diyos at magiging pagpapala to sa iba. At kung paano, hallelujah, so the Son of God came to fulfill His ministry. Alam natin yan yung sonship ministry ng ating Panginoong Jesus, kung bakit nagkaroon ng anak, ang salita ng Diyos, hallelujah, ay nagmanifest sa laman, hallelujah, ay para of course, gawin yung kanyang tungkulin. Of course, dahil ang Diyos ay Espiritu, walang blood na mag-shed para sa ating kasalanan. That's why, ang bugtong na anak ating Diyos, ang Ama, hallelujah, ating Panginoong Jesus ay nagmanifest sa laman upang may dugong pumatak para sa ating kasalanan. Amen? At yun yung main ministry ng ating Panginoon, hallelujah, para tayo i-redeem sa kasalanan. Para tayo ay tubusin, tayo ay iligtas. Amen? Sa kapahamakan. Hallelujah. So yun yung full ministry niya, to provide divine help. Para magbigay ng divine help, ng saklolo, ng kaligtasan. Hallelujah. Sa mga pinili ng Diyos before the foundation of the world. Sino ang kasama ko doon? Amen? Hallelujah! So, na doon yung divine help niya, siya ay, hallelujah, ang ministry ng ating Panginoon ay napulpil niya, at siya ay nag-provide ng divine help, nag-offer ng salvation, ng healing, nagbigay ng life and hope to those who are lost. Amen? Yun yung tungkulin niya. Siya ay nagbigay ng buhay. Siya ay nagbigay ng pag-asa. Hallelujah. At kagaya na lagi natin sinasabi, we were once among those na mga patungo na sa kapahamakan. Who were doomed, di ba? Patungo na sa kabagsakan. Hallelujah. But thanks be to God, because of His grace and divine help, we receive salvation. Amen? Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya, tayo ay nandito ngayon. Amen? At kung paano mga kabataan, sa pagganap ng ating Panginoon sa Kanyang ministeryo, when He was on earth, ay na-reveal ang Diyos sa tao, we also have a ministry para sa ating Panginoon. Amen? We also have a ministry para i-reveal din ng Diyos sa mga tao, sa ating panahon. We have a ministry, hallelujah, para makilala pa lalo ng tao ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi lamang yung kapwa natin na unbeliever pa, even sa buhay ng ating mga kapatid. Even sa buhay ng ating mahal sa buhay. Amen? Hallelujah! The more nila maranasan na ang Diyos, na ang divine help ng Diyos ay napasa kanila rin kung tayo ay magpapagamit para sa kanila. Lagi natin tandaan mga kapatid, hindi lamang sa mga unbeliever. Dahil hindi mo alam, baka yung katabi mo ay nangangailangan pala ng encouragement. Hindi mo alam yung katabi mo, patawa-tawa lang yung Sir Irish, pero kailangan pala niya ng pangamusta, di ba? O kaya, hindi mo alam, yung katabi mo ay kailangan ng prayer, di ba? O kaya naman, alam mo na, pero wala kang ginagawa. So, sabi doon,
meron tayong tungkulin. Amen? Para mas lalong maranasan ng tao, ng ating mga kapatid, na ang saklol ng Diyos ay naparito rin. Amen? At tayo ay gagamitin din niya. So that's why youths, hallelujah, let's look for God at work in our world today. So sa ating mga classmates, sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, hallelujah, tingnan natin kung ano pa yung mga kayang gawin ng Diyos. At kasabay ng pagtingin natin kung ano pang kayang gawin ng ating Diyos, hallelujah, anong isasama natin doon sa pagtingin natin? Kung ano pang kayang gawin ng Diyos. Hallelujah, i-invite din natin, hallelujah, let's invite the Lord to use us to manifest His presence. Invite natin, hallelujah, ang ating Panginoon, na tayo gamitin niya upang maranasan din ng iba yung presensya ng ating Diyos. Hallelujah. So that's why, ganun kahalaga na nalalaman natin ng lubos ang ating tungkulin. Amen? Hallelujah. So God has come to help His people. Even sa buhay mo, kaya niyang gamitin, kaya kanyang gamitin para maranasan ng iba na buhay ang Diyos. Amen? So unang bagay, na sa dalawang bagay lang naman, unang bagay na gusto kong makita natin sa ating teksto, people can recognize God's divine help through our lives. Kayang ma-recognize ng iba, even ng mama mo, ng kapatid mo, ng kasama mo sa iglesia, o ng classmates mo kasama mo sa trabaho, kaya nila ma-recognize, hallelujah, na ang divine help ng Diyos ay nandyan through your life. Through our lives. Hallelujah. So, pangalawang bagay, patungkol naman to sa may ketong, kasi actually kahapon, dahil nga kahapon ay kami nasa Batangas, kasama sila Sister Janice, Brother Mark, Mother JM, dahil sa family namin ay nawalan din kami ng mahal ulit sa buhay namin ngayon, tiyahin namin na ilang beses din natin, alam ko na ipag-pray din natin yun. At nakadalo rin siya dito ng ilang beses din siguro. So kaya nandito kami kapon sa Batangas at nasa Lamay kami. At pagpunta namin doon ay yung pinsan namin ay may bulutong. At gano'n na lang, nakita namin, gano'n na lang talaga, as in buong mukha, ang laki ng mga parang sugat. Parang ketong ngayon. Kahapon na pag-sharingan tuloy namin ni Brother Mark, na yung patungkol sa ketong. Okay, so, kaya, hallelujah, biyaya ng Diyos, kagabi ay pinanalangin ko din kung ano yung mensahe niya, at hallelujah. Bigla akong nadala dito sa, patungkol sa leper. Amen. So kasi kahapon nung nag-uusap kami, dahil sa laman din, dahil tayo nasa laman pa, yung mga nanay-tatay natin dyan na kapatid, ay nagbori para kay Steven. Diba? Even ako, yung pamangkin ko lang doon, si Moises, pati sa Aaron. Si Moises at si Aaron. Okay, so, hallelujah. Nung nandun na kami, ang maano pa, 3 silang may bulutong, mga bata. Kaya, di kami, medyo ilag dun yung mga yung mga nanay-tatay natin dyan. Even ako, yung tito. So, inaalam ko, huwag ka muna pumasok-pasok yan sa loob. Ganyan. So, makulit pa rin yung bata, talagang pasok pa rin minsan. Makulit talaga tayo, no? Pag mga bata pa isip. Yun, so, hallelujah. So, napag-usapan namin yun, naalala ko yung na-share ni Pastor Eli nga, na tawag dito, yung patungkol dun sa may ketong. Diba? So, alam ko na pag-usapan na rin ito many times, na kapag ang isang tao noon sa bayan ng Israel, diba, kapag sila ay may leprosy, ay gano'n na lamang talaga sila pinadidirihan. Diba? Actually, nagiging discrimination nga dahil pag dumadaan sila, mga ganun talagang umahati yung crowd, biglang para kang may dadaang hari, no? Biglang
Yung mga ano, pero ang malungkot, hindi hari yung dadaan. Yung mga may ketong, dadalhin sila sa kuweba. Kung napanood nyo yung mga pag Holy Week nila, kasi tayo, everyday yung ano natin Holy Week. So, mapanood mo doon yung mga movie patungkol doon na nung may ketong, dinadala sila sa kuweba. At talaga, alam niyo ba ang masaklap doon? Ganun na yung nangyari sa kanila, parang discrimination. Parang nakakalungkot, lahat ng meron sila, even mahal nila sa buhay, even ikaw pa yung pinakamayaman noon, o anumang meron ka sa buhay mo, lahat yun ay iiwan mo. Para lang i-separate ka. Para nauso na yung yung sa COVID. Ano ba yan? Yung quarantine. Yung quarantine sila. So, dadalhin sila dun sa kuweba. At nakakalungkot, even mahal mo sa buhay, halos parang kahit kahapon kami, hindi naman namin na pangdirihan, di ba? Pero, syempre, gusto lang mag-ingat dahil nga may mga bata. Kaya, si Steven, mga magulang. Parang tulog pa kami doon sa, doon sa kwarto ng, ewan ko doon ba na talaga natulog yun, yung ilang bata doon na may, bulutong. Pero yun, kaya nadala ko dito sa topic na to. At sabi doon, kapag hindi may bulutong kapag may leprosy nga, even pamilya nila, syempre, para din sa protection nila, ay talagang kinakailangang mag-adjust. Huwalay ka. At ang nakakalungkot nga dahil kahit yung mga tao, parang ang sama na ginawa mo. Parang gano'n na karumi. Kasi, ayun, kapag may leper ang isang tao at dadaan sa bayan, sumisigaw sila, unclean, unclean, unclean. Para ma-aware yung mga tao, dumaan sila para hindi sila mahawa. Imagine, anong tingin sa kanila na parang ang dumi. Para silang, kala mo sobrang sama na nagawa nila. Na ang dumi, pero dahil nga sa sakit na naranasan nila. So, ganun ka lubha ng taong may ketong noon. At hallelujah. Babasahin natin sa Mark chapter 1. Sabi dito, verse 40, ito ay nadaanan na rin natin nung nakaraan. Sabi dito, and there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, if thou wilt, thou canst make me clean. So, sabi itong ketongin na to, na lalaki ay, nung mabalitaan niya na si Jesus ay dadaan, gano'n na lamang siya nagmadali at pumunta kay Jesus. At sabi niya, hallelujah, nung lumapit siya, namanhik siya, nanikluhod siya, gano'n lamang siya talaga, na halos talaga, Lord, Panginoon, hallelujah. Sabi niya, kung ibig mo, ay maaari mo akong linisin. Maaari mo akong malinis. Hallelujah. And Jesus moved with compassion. Alam natin, sorry. Dahil sa kapakumbabaan ng loob, ng puso netong ketongin. Hallelujah. Nahabag ang Diyos. Sabi niya, Lord, hallelujah, kung kaya mo, hallelujah, kung ibig mo ay maaari mo akong malinis. At sabi ni Jesus, and Jesus moved with compassion, put forth His hand, and touched him. Imagine, hinawakan niya pa yung may ketong. Samantalang yung mga tao doon, halos talagang gano'n na lang kaiwas. No, may 1 meter social distance. No? O baka mas malaki pa. No? So, pero ating Panginoon, hindi nandiri ang ating Panginoon. Amen? Kundi sa kalagayan ng ketongin, imagine, hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Pero napakababa. Amen? Hindi naging hadang ang sabi natin, ang pagiging unclean nung ketongin na yun, dahil unclean ang tawag sa kanila time, para hindi niya hawakan. Kundi hinawakan niya pa rin yung ketongin. Dahil sa compassion niya. At sabi niya, hallelujah, and He touched him and said unto him, I will be thou clean. Amen? Sinabi sa kanya, ibig ko, luminis ka ngayon. Amen? Hallelujah! And soon, as he had spoken, immediately the leprosy departed from him,
and he was cleansed. Amen? Immediately, yung ketongin na yan ay gumaling. At anong sabi sa verse 43? And he straightly charged him. May sinabi siya. And he forthwith sent him away and said unto him, See thou, say nothing to any man. Huwag mong sabihin, sikapin mo na huwag mong sabihin sa kanino man, but go thy way, show thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded for a testimony unto them. So alam natin, actually kung babalikan natin sa Leviticus, I think, ay yun kasi yung ginagawa kapag ang isang ketongin ay gumaling talaga, talagang ang instruction dun sa commandment ni Moses ay pumaroon sa priest. Tapos may parang ritual silang gagawin na parang, alam ko may bird pa nga na parang yung dugo nun ay i-cleanse sa parang tubig na umaagos. Parang ganun. Hallelujah. So ganun yung instruction sa kanya ni Jesus. Pero dahil sa kagalakan nung leprosy man, dalagad-agad, siyempre, kung ikaw nasa ganung kalagayan, pinandidirihan ka ng marami, iniwan mo mamahal mo sa buhay, wala kang pag-asa, halos siguro anong pakiramdam nun, baka masakit physically, emotionally, masakit na rin mentally, masakit na rin, di ba? So dahil sa ganung kalagayan mo, kung ikaw ay na dun sa kalagayan ng leprosy man, ay talagang hopeless, di ba? Halos wala nang pag-asa, tapos ganun ka lang, kasama mo yung mga kapwa mo may sakit. Hindi mo nakasama yung mahal mo sa buhay. Hallelujah. So lahat iniwan mo. Kaya, nung ang leprosy man, nang malaman niya na si Jesus ay paparoon, siya ay nagmadali, lumapit sa ating Panginoon. Despite ng kanyang kalagayan, despite na natingin sa kanya ay unclean, siya ay lumapit pa rin sa Panginoon. Siya ay pumaroon. Hallelujah. At salamat sa Diyos. Hallelujah. Dahil sa panampalataya na yun, hindi naging hadlang yung karumihan niya, hinawakan siya natin, Panginoon. Amen? At anong sabi? Kaya ganun na lamang yung kagalakan nung leprosy man na to. Kaya sabi niya, and said unto him, See thou, say nothing to any man, as a verse 45, but he went out and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, in so much that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places, and they came to him from every quarter. Imagine, dahil sa kamangha-mangha na biyaya ng Diyos na naranasan niya, sa pamitan ng kagalingan na naranasan niya sa ating Panginoon, dahil sa kamangha-manghang gawa sa kanya ng Panginoon, Anong ginawa niya? Hindi niya napigilan. Sabi doon, paglabas niya agad, pinablish niya agad, hallelujah, ibinalita niya agad na magaling na ako! Pinagaling ako ng Panginoon! Amen? At maraming pang magagandang salita ang sinabi niya. And of course, marahil siguro maraming tao doon na nakakilala. Sa tao na yun na, ay, magaling na siya. Hallelujah, maraming ketong yun. Diba? At baka marahil maraming nandiri doon, etc. Pero, hallelujah, nung mabalitaan nila, na immediately pinagaling sila ng Panginoon. Ano sabi? Yung crowd ay dumami na halos maraming tao nang gustong pumunta kay Jesus. At ang nakakatawa pa nga, dahil sa sobrang dami, si Jesus, umiba ng daan, nag-shortcut na siguro. Diba? Umiba na ng daan dahil sa sobrang daming tao. Pero, ano yung bagay na gusto kong makuha natin doon, mga kabataan? So, nakita natin kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa sino mang may karamdaman. Diba? Nakita natin kung paano tila wala ng pag-asa yung may mga ketong noon, pero siya ay gumaling. At maraming pang ketongin. Diba? Ang gumaling, meron pang leprosy man, diba? Pero sa 10 pinagaling natin Panginoon, isa lang yung bumalik sa ating Panginoon. Diba? Imagine, marami talagang gusto ng kagalingan, pero silang mga nakatanggap ng kagalingan, kapag natanggap na nila, nakakalimutan na nila yung Diyos na nagpagaling sa kanila. Pero yung isa, imagine out of 10, bakit hindi malang 4 o 5? Ibig sabihin, napaka-konti lang talaga ng mga
ng mga nakatanggap ng biyaya ng Diyos na babalik sa Kanya. Hallelujah. Sabi doon, nakita nila kung paano ang ating Panginoon ay may kakaya magpagaling. Hallelujah. May kayang gawin sa sino mang may karamdaman, may kayang gawin sino mang nangangailangan. At nakita din natin, hallelujah, na sa sino mang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, humihingi ng habag, ng biyaya sa Kanya, sa Kanyang kalagayan, ang Diyos ay may katugunan. Amen? Sino mang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, sa mga oras na ito, hallelujah, at sa mga darating pa, na tayo, kapag tayo nasumpuhan ng ating Diyos na may mababang puso, na Lord, tulungan mo ako sa aking kalagayan. Ikaw lang ang makakatulong sa aking Panginoon. Hindi ang sino man kundi Ikaw. Hallelujah. At ganun mo na lang mang ikinoconfess sa Kanya. Lord, patawad, nagkulang ako. Patawad, nagkamali ako. Patawad, hallelujah. Hindi ko naingatan ang iyong utos. Hallelujah. The more na makita ng Diyos, yung mababang puso natin, at yung puso natin, sabi diba, yung contrite spirit, na doon yung pusong mabagbagin. Hallelujah. Ang Diyos ay malulugod. So, hindi makontain ng leper man yung kanyang kagalakan nang siya'y malinis na siya'y magaling na siya'y pinagaling na ng ating Panginoon sa kahihiyan niyang kalagayan, sakit, hallelujah, na dumapo sa Kanya. So, sa kagalakan, nakita natin na agad na lamang niya ipinamalita yung goodness ng ating Diyos. Amen? Ang tanong, ikaw kabataan, tayo mga kabataan, sino mga pinagaling ating Panginoon sa mga karamdaman? Lahat tayo, of course, nakaranas ng karamdaman. Sino mga pinagaling nating Panginoon? Taas kamay. Hallelujah. Sa oras na may mga karamdaman tayo, may mga UTI, may mga kung anong mga sakit, hallelujah. At sa sobrang sakit ay halos umiyak ka na, di ba? Pero nung tumawag ka sa Panginoon, naranasan mo ang kagalingan sa ating Panginoon. Sino ang mga pinagaling nating Panginoon? Sa oras na may mga kahinaan, sa oras na ikaw ay tila wala ng lakas, walang pag-asa, tila wala nang maihahakbang pa, hallelujah. Pero nung ikaw ay tumawag sa Diyos, muli kang nagkaroon ng kalakasan. Hallelujah. Sino? Hallelujah. Nung yung mga kabigatan noon, pero nung siya'y tumawag sa Panginoon, inilis niya ang aking burden. Amen? Hallelujah. So ibig sabihin, lahat tayo ay nakaranas ng iba't ibang mga kabigatan. Lahat tayo nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Lahat tayo nakaranas ng iba't ibang mga struggles. Ng mga iba't ibang mga weaknesses. Even mga temptation na gawa ng kaaway. Lahat tayo nakaranas. At sino, hallelujah, ang kasama ko na babalik sa Panginoon at magpapasalamat. At kagaya ng leprosy man, nang siya'y pinagaling, hindi napigilan ng kanyang labi magpuri sa Panginoon. And imagine, sa sobrang daming tao, hindi na makapasok ang marami dahil sa sobrang daming gustong pumunta kay Jesus. At anong bagay? Hallelujah, ang gustong, hallelujah, ang maganda sa bagay na yon na dapat natin makatunan. Lahat tayo nakaranas ng kabutihan ng ating Diyos. That's why hindi dapat napipigilan ng ating labi na i-confess kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? Tigilan na natin ang tahimik na pagpupuri, mga kabataan. Tigilan na natin, hallelujah, na hindi mo man lang ma-share ang kabutihan mo. Maraming testimony. Hallelujah. Pero paulit-ulit lang na mukha ang nakikita na nagpapasalamat sa Diyos. By the way, nakagalak ako sa ating birthday celebrants, Sister Danya. Amen? Dahil, hallelujah, lagi nandiyan ang kagalakan niya. Kapag may karamdaman siya, papatotoo. Kapag may mga struggle siya sa pamilya niya, nagpapatotoo. Inaalis niya kahit yung hiya. Amen? Bakit? Dahil deserve ng Diyos sa ulian ng papuri at pasalamat. So, ikaw, kabataan, tayo. Kailan tayo magpapatotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa atin? Hallelujah! Huwag nating hayaan. Hallelujah, na laging matahimik ang ating labi sa pagpupuri sa ating Diyos. Yamang nalaman natin na napakabuti niya sa atin sa bawat araw. Amen? Huwag nating hayaan. Yes, I know.
talagang nakakabayan. Dahil even ako dun minsan, kinakabahan. At may mga araw na napipigilan talaga. Pero nananalangin ako, Lord, gusto kong ganito ganyan, bigyan mo ako ng lakas. Bago tumayo, Lord, ingatan mo rin ako sa yung pag-testify. Dahil minsan, sa mga pag-testimony and song offering, di ba, kapag hindi ka maingat at hindi ka nanalangin, hindi mo iningatan yung puso mo, hallelujah, basta ka lang umawit, basta ka lang nag-testimony, hallelujah, at hindi ka naging maingat, ang kaaway ay tuso. Minsan, ibabalik agad yan sa'yo. Kumanta, Lord, I give you my heart. Tapos pagdating nun, bigla kang nawala sa gawain. Di ba may mga ganyang testimony? So ay pinapalalahanan din tayo sa ating mga kabataan na kinakailangan maging maingat. Hindi ko sinasabi na wag na tayo mag-song offering, pero kinakailangan maging maingat. Manalangin, bago tayo, i-ready natin sarili, magkaroon tayo ng personal na pakipag-usap sa Panginoon, di ba? Hallelujah. Dahil, of course, ang kaaway ay tuso, pero ang mga anak ng Diyos ay wise. Amen? So, doon na binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Anyway, hallelujah. So, dahil sa karanasan na yun ng leprosy man, maraming mga tao pa ang gustong lumapit sa ating Panginoon. Dahil ginawa niya yung tungkulin niya. Nung siya'y nakatanggap ng biyaya sa Panginoon, ipinahagi niya kung paano siya tinulungan ng Panginoon. Amen? Kung tayo nakatanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon, bakit natin ititigam ating labi para hindi sabihin sa mga nangangailangan din ng kaligtasan? Amen? Marahil, baka yung leprosy mo na yun, nakarinig lang din, uy, may Jesus na nagpapagaling, nagpapagamot, nagagamot. Hallelujah. So dahil sa frustration at dahil sa gusto niyang gumaling, at naibilid na doon yung faith niya, kaya ganoon na lamang siya pumaroon. So pangalawang bagay, una, people can recognize God's divine help through our lives. Pangalawang bagay, many will believe in the living God through our testimony and dedication. Hallelujah. Kagaya ng leprosy man na yun, dahil sa kanyang dedication, na ibalita ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Imagine, hindi na nakapasok si Jesus sa bayan dahil sa sobrang daming tao. Tayo, kamusta? Hallelujah, mga kabataan, ang ating ministry sa Panginoon. I'm not talking dito sa church lamang. Kamusta yung personal din natin, mga personal nating ministry sa Panginoon? Sa tahanan, sa school, sa trabaho, saan man tayo naroon. Di ba? Baka tayo pa yung mga natatangay na mga classmate nating unbeliever. Baka mamaya ikaw pa yung napapasama sa ganito, ganyan. Hallelujah. O baka naman, I pray na ikaw yung nag-encourage pa sa classmate mo. Nag-share ng Word of God. Nag-share ng natanggap mong biyaya sa Panginoon. Amen? At kung nahihiya ka, kung may kabaka, ipanalangin mo sa Panginoon. Dahil once nakikita ng Diyos, mga kabataan, kung gaano ka nagde-desire na mapagamit mong buhay mo sa Panginoon, kaya niyang i-break yung hiya na yan. Ano sabi nung kay Prophet Jeremiah? Lord, ako'y bata lamang. Sabi niya. Pero ano sabi ng Diyos? Diba sabi sa salita niya, huwag mong i-despise ang kabataan. Sabi ni Pablo. Do not despise the youth. Ano sabi sa kanya? Huwag mong sabihin ikaw ay kabataan lamang. Dahil ang Diyos na nag-uutos sa iyo ay Diyos. Dahil ang Diyos na gagamit sa iyo ay Diyos. Amen? Kung di mo kaya, ang Diyos ay kaya niya. Amen? Ang tanong, kung willing ka ba na magpagamit sa Diyos? Yun lang yun. Dahil kung willing tayo, kung tayo ay may dedication talaga, na Lord, gusto kong magpagamit, hindi naman ako back up, hindi naman ako tumutugtog sa church, hindi naman ako song leader o Sunday school teachers, ano ako? Diba? May mga ganyang siguro mindset, especially sa mga nagpapasimula. Hallelujah. Pero kung ikaw ay may malaking burden na magpagamit sa Panginoon, lagi mo yung pagpapanalangin sa Panginoon. Lord, ipahayag mo sa akin ano yung ministry ko sa iyo.
At kagaya na laging sinasabi sa atin, ang ministry natin hindi lamang sa loob ng church. Ang ministry natin hindi lamang pag-MC, pagtayo dito sa unahan. Dahil kahit sa ating mga tahanan, kahit sa ating mga classmates, hallelujah, kahit sa ating mga kaibigan, sa mahal mong pinsan, sa mahal mong tita, tito, pwedeng may ministry ka pala doon, may mission ka pala doon, hallelujah, kung ikaw ay magpapagamit sa Panginoon. Kung nakita ng Diyos na gusto mong magpagamit, malay mo one day, kinakausap mo na yung tita mo, yung pinsan mo. Di mo alam, way na pala yun ng Panginoon para tawagin siya. Diba? At pag yun ay nangyari, anong sabihin ng tita mo? Salamat, Panginoon. Why? Sapagkat ikaw ay bumisita sa akin. Kagaya ng nasabi ng mga tao nung nakita nila na pinagaling ng ating Panginoon, yung dead na kabataan, hallelujah. Anong sabi nila doon? God had visited, hallelujah, para iligtas tayo. Amen? So, sa pamamagitan ng buhay natin, mga kabataan, pwede tayong gamitin ng Diyos para makita rin nila na mabuti ang ating Diyos. Para makita nila na yung divine power ng Diyos, yung divine help ng Diyos, ay kaya rin silang abutin. Amen? So many will believe that God is real and alive and that He wants to help them if we diligently share His works that we have experienced, like the leprosy man na pinagaling ng Diyos sa kanyang karamdaman. Amen? Hallelujah. Kung if we will earnestly fulfill yung ministries natin, hallelujah, nang tanggap sa Panginoon, mga kabataan, many people will come to know God and His power. Amen? Maraming makakilala pa na buhay ang Diyos ng bayang Israel. Amen? Even sa mga kapatid mo na hindi mo alam, nanlalamig pala, nasa kalagayan na pala na nagde-desire, naiisip niya na palang mag-backslide, naiisip niya na palang hindi na dumalo, naiisip niya na palang sumuko na, umalis na ng church, hallelujah, pero naramdaman mo, na-discern mo, na kailangan mo siyang paalalahanan, na-discern mo na mukhang si sister ay kailangan ng encouragement. Parang hindi ko siya nakakita lately sa gawain. At dahil nga pinag-pray mo na gusto mong magamit ng Panginoon, kahit yung mga ganong pag-iisip, ginagamit ng Diyos. Why? Kasi kung hindi yung ginagamit ng Diyos at tayo lahat hindi makaisip, baka marami ng mga matagal na ng lamig at na hindi nagpatuloy. Pero dahil may mga ate, may mga kuya, may mga kapatid tayo na may mga ganong desire, Lord, gamitin mo ko, Lord. Pinapanalangin ko yung kapatid ko na may karamdaman, na may mga nanlalamig, may mga nagpa-follow up sa mga kapatid, hallelujah. May mga nagpapaalala sa mga kabataan, hallelujah. So sa ibig kasing idaran mo na kapatid mo, mas matanda pa sa'yo, nag-encourage ka, hallelujah. Di man naman layan na ginagamit ka na pala ng Diyos para i-edify yung kapatid mo. Amen? At yun, kung patuloy natin i-desire, hallelujah, maybe soon, sa sunod, o baka may kapatid tayo nangihina, may kapatid tayo kailangan ng follow-up, may kapatid tayo na kailangan ng pangamusta, ikaw na yung gagamitin niya sa susunod. Amen? Kaya nga sabi, magkaroon tayo ng, kapag nandiyan daw yung spirit of truth, first, sabi doon, sasamahan tayo niya sa buong katotohanan. At baka, first, tutulungan tayo ng Panginoon ma-discern kung anong kalagayan ng kapatid mo, di ba? Kung nangangailangan siya ng encouragement, kung nangangailangan siya ng prayer, at yung part mo doon, gawin mo yung part mo. Panalangin mo siya, kamustahin mo siya. Kung may mga ganyong pinapadama sa iyong Panginoon, ibig sabihin, may gusto nang ipagawa sa iyong Panginoon. Pero kung ikaw kabataan at hindi mo minsan naiisip yung mga ganong bagay, pero ngayon nag-desire ka, Lord, gusto ko pang lumago. Amen? Lord, gusto ko pang magamit mo. Hallelujah. Kaya ang gamitin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, kung tayo ay nandun yung masikap na desire sa ating mga puso, na tumulong, hallelujah, mag-encourage sa ating mga kapatid, even sa mga kapatid mo na kailangan ng support, kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng encouragement, hallelujah. Yun ay, of course, maranasan niya na ang divine help ng Panginoon ay nasa Kanya.
kung magpapagamit tayo sa Panginoon. Kaya nga last time, sa may ilang mga brothers na nakausap, mga youths, hallelujah, may ilang mga sisters din. So sabi ko sa ilang mga brothers na nakaraan, sabi ko, darating ang araw, kung itutulot pa ng Diyos, na mag-extend pa, di ba? Hindi, magluwat pa yung panahon, na tumagal pa yung panahon, of course, darating ang araw, laging sinasabi ni Brother Tim, na darating ang araw na kaming mga kuya at ate nyo sa youths ay, of course, mawawala na sa youth ministry, di ba? At kayong mga kuya na ngayon, o yung mga possible na maging kuya na, hallelujah, sa age dyan, of course, kayo yung next generation sa youth ministry na magagamitin din ng Diyos para mag-encourage, para magpaalala, para mag-assist, para mag-minister sa gawain ng Panginoon. Amen? Even sa mga sisters, kayo, kapag nawala na yung mga ate nyo dyan, diba? Sa ate Junice nyo nga, nawala na. Pero nandiyan ngayon sa gawain. Hallelujah. Pero nandiyan pa rin laging pag-support. Hallelujah. Pag may mga diba? So kasi, ang pagkatawag natin, diba lagi natin narinig, hindi lamang yan na limitahan sa ministry mo na nasa loob ka ng youth ministry. No. Diba? Kagaya ng sinabi ni Brother Tim. Hallelujah. Even wala ka na sa youth ministry, hallelujah. Pero kung ikaw ay may kagalakan, hallelujah, hindi mapipigilan yung kagalakan na yun para tumulong pa rin, sumuport pa rin sa ministry, sa youth ministry. Kahit kayong pagdalo hindi naman nagsabi, di ba, na-share ni Brother Tim, na hindi naman ibig sabihin sinabing youth ministry ay pinagbabawalan ka ng hindi dumalo. Kaya salamat na dyan si Ate Ellen, di ba, masipag dumalo sa gawain ng kabataan. Pero ano yung bagay na mabuti doon? Yun yung nagiging example. Na kung tayong mga susunod na tayong mga next generation ng mga ate, of course, lagi nating idalangin sa Panginoon na i-ready tayo ng Panginoon at gamitin niya. Hindi lang sa pagtugtog, sa pagganta, yes, mainam yan, mabuting bagay yan, pero marami tayong gampanin sa Panginoon, lalo sa pag-assist sa mga young ones natin, sa mga bago nating mga kabataan na nagpapasimula sa ministry, di ba? Kaya nga sabi ko sa ilang mga kabataan, soon ay kayo rin yung magiging elder youth, di ba, na brothers sa ministry. Kayo yung mga susunod na mag-a-assist, mag-a-arrange ng mga gawain. Hindi na ako yung mag-a-assist sa Sir Marge, di ba, ng mga transpo na nakaka-assist. Diba? So, hindi na tayo mag-a-assist ng mga ganun. May mga mag-a-assist na dyan. Maybe sa susunod, kayo na nag-a-assist doon. Kayo na yung mag-ano kapag may gawain kila Brother Cholo, may gawain sa labas. Amen? Of course, kailangan ng Diyos ng mga young, ng mga brothers and mga sisters na, hallelujah, nagagamitin niya para mag-lead sa kabataan. Tama? Kaya nga sabi ko sa kanila, nakikita nyo yung pangailangan ng youth ministry. Hindi darating ang araw, of course, minsan darating talaga. Na minsan, kahit kami nung pagpasok namin nung pasimula sa BSM, di ba? Way back 2019, ang lagi ko lang nakakita nagpapalitan, mag-MC si Brother Gideon at si Brother Tim. Mamaya biglang, si Gideon mo na mag-song lead, tapos si Tim ata magigitara. Tapos, after na mag-song lead ni Gidbag MC, ipapasa niya na kay Brother Tim. So, si Brother Tim lalapag na yung gitara para siya na yung mangaral. Diba? So, yun, nasaksihan ko yun noon nung nagpapasimula kami sa BSM. Pero, yun yung bagay na sinasabi ko na kinakailangan maging handa tayo. Amen? At kung may mga kabataan na nagdadasal na mapagamit sa Panginoon, dapat nakikita natin yung mga bagay na pangailangan ng ministry. Amen? Hallelujah. At kung gusto nating magamit tayo ng Panginoon, hindi pa naman huli ang lahat. Kagaya nga ng sinabi ng Friday, kung ikaw ay nagkamali man kahapon, kaya kang i-restore ng Panginoon ngayon. At ibangon muli. Like Jonah, despite ng katigasan ng ulo niya, actually, kahit hanggang doon nga sa dulo, di ba? Nagmatigas pa rin si Jonah. Siya pa yung kung ako lang, masabi ko, ang niya magsalita sa Panginoon, di ba? Medyo, sa yung word, medyo bastos. Magsalita, talagang, parang nagpipiloso pa sa Diyos.
Hallelujah. Pero makita mo yung compassion ng Diyos at yung patience niya. Pwede na namang, sige na, wasakin na, durugin na si Jonah that time. Pero ano nakita niya, nagpasibol pa siya ng halaman para hindi masakitan si Jonah habang natutulog. Diba gaano kabuti ang ating Diyos? Kaya ang Diyos ay nararapat na bigyan ng papuri. Ang Diyos ay nararapat na paglingkuran na may kagalakan. Ang Diyos ay nararapat pagalaanan ng ating mga lakas habang kabataan tayo. Diba? Bakit? Dahil darating ang araw, sabi sa Ecclesiastes 12, diba? Darating ang araw ng mga masama. Kaya sabi doon, remember your Creator in the days of your youth. Why? Dahil sa oras nang ikaw ay tumanda na, uugod-ugod na, hindi ka na makakaparoon pa rito sa mga mission dahil nahirapan ka na maglakad. Dahil sa oras na ikaw ay matanda na yung paningin mo, hindi mo na mababasa halos yung Bible. Dahil sa sobrang tanda mo na mahirapan ka na makinig, anong key? At ano ka pa kung ikaw yung tutugtog, di ba? Yung lakas mo halos wala na dahil ikaw ay matanda na. That's why sinabi natin, Panginoon, hallelujah, sa araw pala ng kabataan, remember your Creator. Ngayon ikaw ay malakas pa. Ngayon ikaw ay may sigla pa, malaya. Hallelujah. Ibigay natin ang buong lakas natin sa Panginoon. Nangangailangan ng support sa ministry. Hallelujah. Ibigay natin para sa Panginoon. Amen. Nangangailangan ng mga tatayo. Hallelujah. Ng mga kuya ate na mag-lead sa mga kabataan kapag may mga baguhan. Gamitin natin ating mga buhay para sa Panginoon. Amen. Doon tayo makakabawi sa kabutihan ng Diyos sa atin. Hallelujah. Hindi man natin kaya maibigay lahat. Hallelujah. Pero habang may lakas ka, ibigay mo yung best mo sa Panginoon. Hindi naman magsabi ang Panginoon, hindi yan best, malis ka na. Ito ganyan. Dahil nga kahit nga minsan hindi na best, ang Panginoon pa yung nag-uunawa. Umuunawa pa sa atin. At lagi niya tayo binibigyan ng opportunity para bumawi ulit. Amen? Kaya kung tayo nagkulang sa kahapon, hallelujah, hindi pa huling lahat. May kalakasan ka pa ngayon para ibigay sa Panginoon. Amen? May buhay ka pa, may tinig ka pa para ibigay sa Panginoon. Hallelujah! That's why, kung nakikita natin ang pangangailangan ngayon sa youth ministry, at alam ko, darating ang araw din talaga na may mga, syempre mawawala lang kami, inunahan na nga tayo ni Kuya Mark nyo, di ba? So, hallelujah! Darating ang araw, kapag syempre nawala rin kami nila brother team, di ba? Kayo na. Kayo na mag-set up, kayo na mag-schedule ng MC, kayo na mag-share minsan. Alam kung busy na at nagkapamilya, di ba? Sa mga ate, kayo na yung wala na yung mga ate nyo na mag-a-assist pag magluluto ng ganito, paghapon, mag-a-assist na mga bibilin pag ganito ganyan. Kayo na yung gagamitin. So, sabi, ngayon pa lang, magpa-ready na tayo sa Panginoon. Kung nagnanasa tayo na magamit ng Diyos, ngayon pa lang, Lord, prepare me. Hallelujah. Lord, gusto kong gamitin mo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, gusto kong maranasan din yung mga naranasan ng mga ate at kuya ko. Amen? Hallelujah. Sa ating pagkatapos, if you see that your ministry to the Lord is important, kabataan, why not ask for His favor? Amen? If you feel weak, hallelujah, He is here to strengthen you, kabataan. Hallelujah. If you feel empty, ngayon, kabataan, naramdaman tila wala kang lakas, tila empty ka, hallelujah. Remember, hallelujah, if you feel lacking, if you feel empty, Jesus came to fill you. Amen? Naparito ang Panginoon para magpuno. Ano pa bang offer niya? I am the fountain. Hallelujah. Of water. Kaya niya kanyang punuin. Hallelujah. If you feel lacking in wisdom, then ask the Lord, Lord, give me. You are the giver of wisdom, of knowledge. Para sa mga tamang desisyon, O Lord, help me. Man, kung magkakaroon tayo ng ganung mga panalangin, by and by, gagawa ang Diyos. I believe. By and by, gagawa ang Diyos. Kung nakikita ng Diyos, may mga ganun tayong panalangin. Pero kung wala, simulan mo ngayon na manalangin. Lord, tulungan mo ako, bigyan mo ako pa ako ng wisdom. Even sa, kapag ako'y nasa school, even kapag nasa trabaho ko, o
o nasa paglilingkod, saan man, give me wisdom. Hallelujah. If you feel spiritually cold, weak, or have lost your joy, remember, He's the restorer of your soul. He's the restorer of our soul. He can restore and bring back the joy of your salvation and your strength. Amen? Kung patuloy kang lalapit at magpapakumbaba sa Panginoon, kung patuloy mong masikap na gagawin ang ministry mo sa Panginoon, anong sabi? The joy of the Lord is our strength. Kaya ka pala lumalakas habang pilit mong sinisikap na mag-press on, pilit mong sinisikap na gawin yung kalooban ng Panginoon, kahit nahihirapan ka na, ginagawa mo pa rin, pero nagagawa mo pa rin, kasi yun na pala yung lakas mula sa Diyos. Hallelujah. Why? Kasi nalulugod ang Diyos, nakikita niya yung anak niya, nagpapatuloy despite na pagod na siya. Despite ng mga kahinaan, despite ng maraming problema, ay nagsusumikap siyang magpatuloy. That's why nalulugod ang Diyos. At na doon nakikita natin, yun yung proof na sinabi sa fellowship, yun yung proof na gumagawa na pala ang Diyos. Hallelujah. Kasi nagagawa mo pa rin magpatuloy despite ng maraming problema, despite ng maraming pagsubok, despite ng maraming mga gawa ng kaaway. Hallelujah. Nagagawa mo pa rin magpatuloy at gawin ang tungkulin mo sa Kanya. Kasi naroon na pala yung kalakasan na binibigay sa'yo ng Panginoon dahil nalulugod siya sa'yo. Amen? Hallelujah! Kasi habang ito mga kabataan, hallelujah, wag nating hayaan ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Lagi natin tandaan, yung divine help ng Panginoon ay laging nandyan. Anong sabi? Jeremiah 33, yun nga yung hotline namin, yun ay hotline number namin nung kami nasa Madiran. Kasi yun yung laging sinasabi ng pastor namin noon. Yung hotline na dapat daw natin laging tawagan. Sa tao, sa mundong to, ang hotline na laging tinatawagan, tawagan yung kaibigan, at tawagan yung katrabaho, etc. Well, wala namang masama doon. Pero yung best thing na ginagawa ng mga Kristiyano ay tatawagan niya ang Panginoon. Sa oras siya nahihirapan. At dial mo lang yung 333, Jeremiah 33:3. Tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. At siya, ano sabi doon? Gagawa ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Amen? So, the Lord, hallelujah, He can establish you again and use you to show others that God's help has come to them through you. Amen? So, kung tayo ay mga young people na nagpapasimula, tuloy tayo magnasa, hallelujah, na-establish pa tayo ng Panginoon. Para one day, Lord, gusto ko rin magamit mo, even right now. Kung may kapatid kang kailangan ng prayer, then do it. Kung may kapatid ka na ang dami pang vacant, sino kaya yung wala, simulan mong isipin na baka kailangan mo i-follow up, ipanalangin. Diba? Yun yung ating mga tungkulin. At sa bagay na yun, yung kapatid mo pala na parang hindi mo na nakikita ng ilang araw ay nag-decide na pala na tumalikod, ay one time chinat mo at na-encourage mo sa salita ng Diyos, yun, dumalo ulit ang Friday. Diba? Kaya nga, huwag nating malitain yung mga malilit na bagay na yun dahil yun ay malaking bagay sa mga taong nangangailangan. Amen? Lalo sa ating mga kapatid. So be like, sa ating pagkatapos, be like the man, hallelujah, with leprosy, who upon experiencing what God did for him, nung naranasan niya, hallelujah, ang gawa ng ating Panginoon, hallelujah, hindi siya napigilan, i-proclaim ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Binalita niya na merong Kristo na kaya kang pagalingin sa anumang karamdaman mo. Ipinagmalaki niya na siya'y pinagaling nating Panginoon at kaya kanya ring pagalingin at tutulungan anumang yung kalagayan. And I believe, kagaya din ng young men, hallelujah, ng young man na actually, he is totally dead. Diba? Siya ay totally dead. Hallelujah. So be like the young man whom God restores to life, rising and speaking when the Lord brings him back to life.
Maging kagaya tayo nung lalaking yun. Kagaya rin tayo nung young man na yun. Tayo minsan pang dating patay sa harapan ng Diyos. Pero nung tayo binuhay niya, ano sabi doon? Nung siya'y patay, sinabi natin, Panginoon, arise, young man. Sabihin ko ngayon sa inyo, mga kabataan, arise, young man. Hallelujah! Sabi doon, arise, young man. At nang siya'y bumangon sa kanyang mula sa kamatayan, sa kalagayang walang buhay, nung siya'y bumangon, narinig niya yung tinig ng Diyos sa bumangon siya. Anong sinabi? And he began to speak. Siya ay nagpasimulang magsalita. At sa hapong to, hallelujah, anumang mga struggles sa ating naranasan, kung tayo man ay naging kagaya ng leprosy man, na tayo ay, hallelujah, na naging marumi, tayo ay, hallelujah, hindi naging karapat-dapat, hallelujah, tayo nagkasakit, hallelujah, lagi natin tatandaan na naparito ang Panginoon, hindi para sa kanilang magaling. Kung hindi naparito ang Panginoon, para sa kanilang mga may sakit. Amen? Naparito ang Panginoon, hindi para sa kanilang matuwid, kundi sa kanilang mga hindi pa matuwid para Kanyang ituwid. Amen? Hallelujah! At kagaya ng lalaking patay, hallelujah, na kabataan, nung siya'y magbangon, pagalingin ng ating Panginoon, hindi napagilan. Siya nagsalita. And I believe, yun na itinestify niya. Siya ay naging witness ng ating Panginoon ay may divine help para sa atin. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa Kanyang magawa. Jesus came, lagi natin tandaan, na niya kung bawat isa na tumayo, at tayo magtatapos na sa hapong to. So, Jesus came to seek the lost. Lagi natin tandaan na ang divine help ng ating Panginoon, hallelujah, ay lagi nariyan. Jesus came to seek the lost. He came to heal the sick. So, may mga karamdaman. Hindi lamang physical. Kung ikaw ay may karamdaman emotional, kung ikaw ay may karamdaman spiritual, the Lord can heal you. He is able para pagalingin ka. He came to restore kung sino mang may mga tila nanlalamig, nangihina spiritually. He can restore the joy of your salvation. The joy of the salvation na pinagkaloob sa'yo ng Diyos. Hallelujah! He can heal the brokenhearted. Amen? He can give deliverance to the captives. He can recover the sight ng mga blind. Hallelujah. And to set at liberty those that are bruised. Hallelujah. At ikaw rin kabataan, kung minsan man lang naranasan na ikaw ay dating captive, na ngayon ikaw ay malaya na, gamitin mo rin ang sarili mo. Ipagamit mo din ang buhay mo para sa iba din na nangangailangan ng kalayaan. Amen? Let's use our lives. Hallelujah. Tayo ay minsan pang, hallelujah, agaya din na nasa kadiliman, maraming kadiliman, walang makita, nangangapa. Maraming tao nangangapa ngayon. Even may mga believers, may mga kapatid tayo na minsan na nahihirapan na makita yung liwanag dahil sa sobrang dilim ng ating panahon na kinabibilangan. So ay mahalaga yung ilaw na nasa iyo. Na kung ikaw ay dati rin nasa kadiliman na kalagayan at ngayon ay nagliliwanag na yung kandila mo, bakit hindi mo i-share din sa iba mo na nangangailangan ng liwanag? Baka may kapatid ka na halos wala na palang liwanag. At kailangan ng follow-up lang, kailangan ng encouragement lang, kailangan ng prayer mo lang. Kailangan lang ipanalangin mo lang sa Panginoon at ihibik na, Lord, tulungan mo ang aking kapatid sa kanyang kalagayan. Hallelujah. At anong sabi? Yung divine help ng Diyos, ipaparoon. Minsan ang kaaway, wala siyang ibang gagawin kundi pigilan tayo. Dahil minsan tayo rin ay kagaya nila na nasa kadiliman noon. At lagi niya ipapaalala, ikaw yan. Ikaw rin yan noon. Hallelujah. Kaya ikaw mapipigilan kung gawin ang tungkulin mo sa Panginoon. Hallelujah. Pero lagi natin tatandaan mga kabataan. Hallelujah. Ang Diyos na nagsabi, kinalimutan niya na yung nakaraan mo.
Even yung mangyari pa sa hinaharap, hallelujah, itinapon niya na. Kung ikaw ay pinili niya na before the foundation of the world, hallelujah, hindi niya hayaan na ikaw ay mahulog sa kanyang kamay. Minsan naranasan ko din yan, hallelujah, hallelujah, na tila para bang nasa kadiliman. Kagaya nga sakto yung message natin last fellowship, last anniversary. Ang Diyos ay mag-arise, magbibigay ng liwanag sa atin upang sa madilim na panahong ito, makakita tayo ng liwanag pa rin. Hallelujah! Hallelujah! At bayaan yung liwanag na yan na daladala natin. Ito yung ibahagi din natin sa iba upang makita nila na ang tulong ng Diyos ay nariyan pa rin para sa kanila. Hallelujah! E huwag nating hayaan yung buhay natin kasama ating mga classmates ay tayo pa yung naakay. Hindi dapat tayo mag-aakay sa kanila at sa Panginoon. Yes, naranasan ko din yan. College ako, hallelujah, ay actually, ngayon ko lang sa meeting. Naranasan ko din yan na yung mga classmate at believer at nandun pa ako dun sa Madiran. Pero may nag-serve na rin sa Panginoon. Pero sumasama ako sa mga classmate ko, tapos nandun sila sa inuman. Tapos, yun, mapapaano ka rin na-try ko rin yun. Na-try ko rin yung minom. Hallelujah, na-try ko rin yun. At one time, dumating ako sa punto na, doon hindi naman talaga ako, mapaisip nyo na talagang, hindi naman ako gano'n, na talagang naranasan akong tumikim. Hallelujah. At siyempre, inuman sila ng mga classmate ng mga unbeliever. Pero dumating sa punto ko na, hindi na tama to. Naglilingkod ako sa Diyos, pero bakit nandito ako sa ganitong kalagayan? Hanggang sa sobrang hiya ako sa Panginoon. Sabi, Lord, sorry. Nakita ko yung kalagayan ko na sa ganitong kalagayan. Hallelujah. Pero salamat. Nandiyan yung divine help ng Panginoon para alisin tayo sa ganitong kalagayan. Ang kaaway, maraming beses siyang, hallelujah, ibabato sa iyo yung nakaraan mo. Marami siyang beses ibabato. Halos hilahin ka pabalik kung saan ka naroon noon. Pero salamat, nandiyan yung mahabang kamay ng Panginoon. You are the child. Hallelujah, ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. We are the child of God. At kung sino mang pinalaya na ng Diyos, ay ganap ng malaya. Hallelujah. Kaya sino kasama ko sa Panginoon sa hapong to? Magpasalamat, Lord. Salamat. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin natin sa ating pagkatapos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nagandalahanin, hallelujah. Kaya lagi sinasabi natin, hallelujah. Hindi na tayo sa noon tinitignan ng Panginoon. Tinitignan na tayo ng Panginoon as Redeemer, as redeemed. Hallelujah, sons and daughters. Hallelujah. Hindi na nakaraan ang tinitignan natin Diyos. Dahil nga kahit nung nakaraan pa, inibig niya na tayo nung tayo makasalanan pa. What more pa ngayon nung tayo mga tinubos na. Hallelujah. Oh, salamat sa ating Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. I was lost, hallelujah. I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. The sun sets free. Oh, it's free. I'm a child. Yes, I am.
Mabuti mo, hallelujah, Panginoon. Kaaway, walang ibang gagawin para kundi manggulo sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Lagi niya ipapaalala, ikaw yan noon. Ikaw pa rin yan, hallelujah. Pero salamat, dalang Panginoon, kagaya ng ama niya sa prodigal son. Open wide ng kanyang kamay. Hallelujah, siya pa ang tatakbo. Hallelujah, at malayakap sa'yo. Hallelujah. Bibigyan ka pa niya ng panibagong damit. Bibigyan ka pa niya ng panibagong sisig. Bibigyan ka pa niya ng panibagong pangyayabang. Paghahandaan ka pa niya. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos, mga kabataan. That's why deserve ng Diyos ang papuri. Deserve ng Diyos ang pasalamat. Deserve ng Diyos ang pagsamba. Hallelujah. Sapagkat siya ay tapat. Siya ay hindi nagbabagong Diyos. Siya ay laging nariyan. Ang divine power niya ay laging nariyan. Ang divine help ng Diyos ay laging nariyan. Laging nagtatayo. Laging nagsisayos. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 The sun sets me. Dapat kang purihin, Panginoon. Dapat ka lamang namin paglaanan ng aming lakas, ng aming mga buhay, ng aming mga tinig. Hallelujah. Sapagkat ito'y sa'yo. Hallelujah. Wala kaming lakas. Wala sa aming sarili. Ito'y lahat galing sa'yo, Panginoon. Kaya hindi mo deserve na sa ulian ng tahimik na pagpupuri. Hindi mo deserve na aming ibigay lamang ang aming 1/4 na lakas sa iyo, God. O dear Lord, you deserve all ng aming lakas, ng aming tinig, ng aming mga buhay. Hallelujah. Sapagkat kami yung kinahabagan, kami yung kinauan. Hallelujah. At kagaya ng leprosy man, hallelujah, kami noon tulad din niya, hallelujah. Kami marumi, hallelujah. Kami nagkasala, kami nakagawa ng kamalian, hallelujah. Ang kaaway lagi kami tinitignan kung ano kami o Diyos noon. But Lord, salamat. Dahil kagaya sa leprosy man, hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan. Siya yung inawakan. Siya yung pinagaling. Siya yung pinalakas. Siya yung binigyan ng buhay. Hallelujah. That's why, Lord, kami magpapasalamat din, Panginoon.
Sapagat tulad niya, kami yung kinahabagan lamang din, O Diyos. Wala kami sa mga sandaling ito, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Kung hindi dahil sa Diyos na una nang nahabag at naawa sa aming mga kalagayan. So, O God, kami nagpupuri. Tanggapin mo ang pasalamat. Tanggapin mo ang pagsamba ng iyong mga kabataan. Sapagat sa buhay nila, hindi mo sila kinalimutan. Sa kanilang pangailangan, ikaw ang Diyos na nagpa-provide. Sa oras sa mga kalumbayan, ng mga pagluha, ikaw ang Diyos na nagpapawi ng bawat luha. Ikaw ang Diyos na nagpapalakas ng aming mga katawan. Ikaw ang nagpapanauli ng panibagong lakas at sigla, O Diyos. So, Lord, we thank you sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah. Sapagat may Diyos, may Ama namin sa langit na nagmamalasakit sa amin. Para kaming Ama sa langit, lagi kaming welcome sa Kanyang presensya. Hallelujah. Despite ng aming mga nakaraan, ng aming mga pagkukulang, despite ng nakalagayan na tila patay, hallelujah, kagaya ng isang kabataan. Ngunit Lord, kagaya ng iyong ginawa, siya iyong ibinangon. Siya iyong tinayo, O Diyos. Hallelujah. At binigyan ng buhay muli. Kaya naman, O God, salamat sapagkat kami rin, Lord, ay iyong kinahabagan. Kami yung binigyan ng panibagong pag-asa. Binigyan mo ng lakas. Hallelujah. So ngayon, Lord, kami nakakaawit. Hindi sa aming lakas. Hindi sa aming kakayahan. Kundi dahil sa Diyos na naawat na habag. Hallelujah. Salamat sa hapong to. Salamat sa iyong mga salita na napapanahon. Salamat, may liwanag pa rin sa gitna ng kadiliman. May pag-asa pa rin sa gitna ng kawalan. Hallelujah. At kagaya ni Jonas, mula sa kalaliman, may Diyos na magbabangon. Hallelujah. May Diyos na nagtatayo. Hallelujah. May Diyos na handa muling maggamit sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, salamat. And we pray, tulungan mo pa kami. Hallelujah. Gamitin mo pa kami ayon sa iyong kapurihan. Gamitin mo pa kami sa iglesia. Gamitin mo pa kami sa iyong kaharian. Sa aming mga kapatid, sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapatid, O Diyos. So Lord, help us. Panggawin pa namin ang iyong kalooban. At Lord, makita nila ang iyong divine help ay laging nariyan, kagaya sa amin, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami pinagkulang, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya na laging nariyan, maabot, sumasaklolo sa aming mga kalagayan. Patawarin mo kami, O Diyos, kung minsan kami nakakalimot sa aming mga gampanin, sa aming mga tungkulin sa iyo, Diyos, na hindi lamang dito, sa loob ng iglesia ang aming gampanin, kundi paglabas, saan ka kami naroon, hallelujah, kami ay may isang pagkatawag sa iyo, Diyos. Meron kayo nilaan na daan na dapat naming lakaran. Lord, help us to walk on it, O God. Help us to walk sa daan kung saan mo kami nilaan, hallelujah. Give us more power, more wisdom and strength, hallelujah, upang gawin ang iyong kalooban. Help us sa tanggihan ng aming mga sarili, O Diyos, at gawin namin kung anong iyong nais, kung anong iyong salita, O Diyos. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa hapong ito na kami pinagpala mong muli. Salamat sa buong maghapon sa iyong mga gawa, O Diyos. Dalangin namin, Lord, ang aming mahal na youth leader. Hindi namin siya kasalukuyang kasama ngayon dahil sa kanyang katawan na nanghihina. At Lord, ikaw ay naparito para magbigay ng kalakasan. Ikaw ay naparito para magpagaling sa mga may karamdaman. It is your word, O God. So may dalangin namin, hallelujah, may send, hallelujah, the strength na kailangan ng aming mahal na kapatid sa sandaling ito, God, upang sa araw ng mga darating, siya muli malakas sa mga kapaglingkod sa iyo, God. At sino may mga karamdaman, may mga ininda, may mga kahilingan sa hapong to, Lord, may mga katugunan na hinihiling sa iyo, Panginoon, I pray na ikaw ang kumatagpo muli sa kanilang mga kahilingan, O Diyos. Salamat, Lord, dahil kaming pinagpala mo sa hapong to. Kami yung patuloy na pinapalakas, pinagkitiba. And Lord, we want, and day by day, O Lord, dali mo pa kami sa taas ng dako upang gawin namin ang
mga bagay pa na makapagbigay kapurihan sa iyo at makapagbigay pagkapala sa iba, O God. This is our prayer, O God. Patuloy kang gumawa. Patuloy kang kumilos sa ministering to, Diyos, at sa bawat isa, O God. Ito ang aming samot dalangin, binabalik. Maingat na binabalik ang papuri, pasalamat sa tanging pangalan mo lamang, aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen, amen. Praise God. At palakpakan natin, Panginoon.